Yung mga anime fans, welcome sa Ninja vs. Gakyudo Episode 1 to Episode 6 Full Recap. Kung gusto niyong pumili ng specific episode, check nyo lang yung timestamp sa baba. Nagsisimula ang kwento sa isang leader ng kilalang kriminal na organisasyon na nakatitig sa dulo ng baril. Ang pangalan niya ay Nag-Oshima, at halatang wala siyang takot kahit kaunti. Siya pa nga ang mismong nagbigay ng baril sa taong nakatutok sa kanya, habang kalmado niyang sinasabi na meron din siyang dala. Ang kaibahan lang nila, si Nag-Oshima, hindi basta-basta humihila ng gatilyo. Pinapaalalahanan niya ang lalaki na si Hiroshi na nasa gitna sila ng isang quick draw showdown. Sabi pa niya, sige na, barilin mo na ako. Pero halatang takot na takot si Hiroshi. Nanginginig siya habang sinusubukang protektahan ng isang tao. Nainip na si Nag-Oshima, kaya sumigaw siya, sige na, putok na. Dahil sa takot, pinindot ni Hiroshi ang gatilyo, pero isang iglap bago pa niya ito magawa, tumagos na ang bala sa kanyang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Hiroshi, dahil ibig sabihin lang nito, mas mabilis pa ring nakapaputok si Nag-Oshima kaysa sa paghilang ginawa niya sa sarili niyang baril. Ngumiti si Nag-Oshima at malamig na sinabi, mas mahigit wag mong kalimutan, miyembro ako ng Gakuda. Ang bilis ng kamay ko, yan ang aking Gakuda skill. Si Hiroshi ang huling bodyguard, kaya ang natira na lang ay isang babae at isang bata. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, naglalakad si Shin, ang ating pangunahing bida. Nadaanan niya ang isang maingay at mayabang na negosyante. Napansin ni Shin na may cellphone na nahulog mula sa bulsa ng lalaki, kaya mabilis siyang kumilos. Maayos niyang ibinalik yun sa lalaki at magalang na sabi, "Sir, may nahulog po kayo." Nagpasalamat ang lalaki at sinabing personal phone daw niya yun. Pero mas napansin ni Shin ang phone case, isang limited edition Flash Princess anime case. At hindi lang basta case, super rare Heath model pa. Namangha ang lalaki dahil bihirang may nakakakilala sa ganoong detalye. Doon niya na-realize, pareho pala silang princess otaku. Ngumiti si Shin at sabay sabing, napanood ko na lahat ng 17 seasons. Napatingin ang mga tao sa paligid, dahil bigla na lang nagkwentuhan ng todo ang dalawang weirdo tungkol sa paborito nilang karakter, Heath, ang bad girl ng anime. Habang karamihan ay gusto ang mga cute na karakter, sila, kabaliktaran. Na-impress ang negosyante kay Shin, lalo na't bata pa pero halatang eksperto sa high-quality anime. Biglang nagulat ang lalaki nang mapansin si Shin na may ginagawang kakaiba sa mukha niya. Sabi ni Shin, medyo nahihiya. Pasensya na, hindi talaga ako marunong umiti o tumawa. Natakot daw siyang baka akala ng lalaki ay hindi siya nudge-enjoy, kaya sinubukan niyang pilitin ang mukha niyang umiti. Pero dahil sobrang stiff ng facial muscles niya sa pagiging seryoso, hindi niya nagawa. Natawa na lang ang negosyante at sabi, nakakatawa ka talaga, bata. Sabay abot ng kanyang business card kay Shin. Ipinakilala ng lalaking karakter ang sarili niya bilang Gakyudo, pero agad niyang ipinaliwanag na ang tamang bigkas ng pangalan niya ay Kaoami. Samantala, si Shin naman ay may karakter na ninja. Pero sabi niya ito ay binabasa bilang Shinoa. Bago pa sila makapagpatuloy sa usapan, nakatanggap si Kaoami ng tawag sa negosyo kaya nagpaalam muna siya. Habang papalayo, sinabi ni Kaoami na umaasa siyang makakausap niya ulit si Shin tungkol sa prinsesa balang araw. Si Shin naman ay napaisip, medyo kakaiba pero interesting daw ang taong yon. Biglang may uwak na dumaan sa mukha ni Shin at biglang nagsalita, Code 334. Nakidnap daw ang gobernador, at inutusan si Shin na agad itong asikasuhin. Sa kabilang banda, sa isang warehouse, makikita natin na si Nag-Oshima pala ang nasa likod ng pagdukot sa gobernador. Binalaan ng isang babae si Nag-Oshima, may mabigat daw na kaparusahan kapag nakialam sa mga politiko, at siguradong paparating na ang mga pulis. Pero natawa lang si Nag-Oshima at ang kanyang mga tauhan sa banta nito. Nagpaputok pa nga siya ng ilang bala sa paligid ng babae para iparamdam kung sino ang totoong may kontrol. Sabi ni Nag-Oshima, mukhang hindi pa raw ito ganap na nakakaintindi ng sitwasyon, sila ang Gakudo, at hindi sila natatakot sa mga politiko o sa pulis. Sa katunayan, baliktad pa nga, ang mga opisyal mismo ang nanginginig sa takot sa kanila at sumusunod sa gusto nila. Ibinunyag ni Nag-Oshima na ang gobernador ay pain lamang. Ginagamit nila ito para mahuli ang isang partikular na grupo. Nang marinig ito ng gobernador, nanlaki ang mga mata niya sa takot, alam niya kung sino ang tinutukoy nila.
Pero huli na ang lahat. Biglang may marinig silang basag na salamin, at napalingon ang lahat sa bintana kung saan may kakaibang butas ng bala. Ilang segundo lang, bulag na bigla ang gobernador at ang kanyang anak, may blindfold at headphones na inilagay sa kanila. Nagtataka ang mga Gokudo, ano tong kabaliwan na to? Biglang tinawag ni Hikichi, ang kanang kamay ni Nag-Oshima, ang kanyang boss. Pero natigilan ang lahat nang makita nila kung ano ang nangyari sa kanya. Mahina nitong sabi, hindi maganda ang pakiramdam ko, at doon nakita nilang wala na ang ulo ni Hikichi. Humingi siya ng paumanhin dahil nabigo siya, at doon nalaman ng lahat, si Shin ang may gawa nito. Nagkagulo ang buong lugar, hindi makapaniwala ang mga Gokudo kung paano napatay agad ang isang tulad ni Hikichi. Doon na-realize ni Nag-Oshima, ang grupong tina-target nila ay narito na. Isang anino ang kumikilos sa dilim, pumapatay ng walang tunog, tumpak at walang awa. Isa-isa, tumatalsik ang mga ulo ng Gokudo habang nanginginig si Nag-Oshima. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, dahil ang kalaban nilang ito ay buhay na alamat sa mundo ng Gokudo. Nagsimula siyang bumigkas ng isang sinaunang propesya ng Gokudo. Kapag may nagkasala sa ilalim ng mundo, ngunit hindi niya ito natapos. Paglingon niya, may kakaibang lalaki sa likod niya, si Shin mismo. Laking gulat ni Nag-Oshima nang makita niyang wala nang natirang buhay sa kanyang mga tauhan. Tinapos ni Shin ang propesya. Kung may magkamali sa ilalim ng mundo, darating ang ninja para singilin. Halos hindi makahinga si Nag-Oshima habang nakatingin sa kanya. Sabi ni Shin, sige na, bumunot ka. Ang unang bumaril, panalo. Pero imbes na lumaban, tinanong ni Nag-Oshima kung anong problema ng ninja. Naiinis si Shin, ayaw niya ng madaldal sa gitna ng laban. Sumigaw si Nag-Oshima, galit na galit, bakit sa tuwing sinusubukan naming mabuhay, kayo lagi ang sumisira? Bakit? Tumingin si Shin sa gobernador at sa anak nito. Tahimik niyang sagot, dahil dinadamay niyo ang mga bata sa karumihan niyo. Kaya hindi ako kailanman makakatawa o makakangiti. Sinisisi ni Nag-Oshima ang mga ninja sa pagkawasak ng lahat, pero wala nang pakialam si Shin. Tumahimik ang paligid at alam ng lahat. Tapos na ang laro. Sinigawan ni Shin si Nag-Oshima, bumaril ka na? Kaya mabilis na pumutok si Nag-Oshima, pero kahit anong bilis ng bala, wala itong sinabi sa kidlat na galaw ni Shin. Sa isang kisap mata, umiwas si Shin sa bala at pinugutan si Nag-Oshima gamit lang ang sariling kamay. Nanlaki ang mga mata ni Nag-Oshima, hindi siya makapaniwala. Hindi lang siya natalo sa bilisan ng pagbunot, nilampasan ni Shin ang bilis ng bala mismo. Habang unti-unti siyang nawawala ng lakas, ngumiti pa si Nag-Oshima. May tiwala pa rin daw siya na magtatagumpay ang Gokudo, dahil may isang lalaki raw na mamumuno sa kanila. Pero siguradong hindi na siya yon, dahil tuluyan nang bumagsak ang katawan niya sa sahig. Tinawag ni Shin ang kanyang teknik na Blade of Darkness, at malamig niyang sinabi. Target eliminated. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Ligtas ang gobernador at ang anak nito, pero lahat ng tauhan ni Nag-Oshima ay patay. Sinuri ni Superintendent Maru ang lugar at sinabi niyang ito ay Code Nen, ibig sabihin, may ninja na kumilos. Mas mabilis pa sa pulis ang mga ninja pagdating sa mga krimen ng underworld. Hindi sila nag-iiwan ng bakas, maliban sa mga bangkay ng kriminal at ligtas na mga biktima. Ang mga ninja sa modernong panahon ay hindi na naglilingkod sa kahit kanino. Hindi sila binibili ng pera, kapangyarihan, o batas ng bansa. Gumagalaw sila ayon sa sarili nilang panuntunan, mga anino ng katarungan. Mga anti-hero na pumapatay sa kasamaan. Isa sa mga investigador ay hindi maiwasang humanga sa kanila, habang si Maru naman ay nagtataka, ano kaya ang itsura nila. Samantala, sa ibang lugar, nakita ng ilan sa mga dating kaklase ni Shin si Shin mismo. May nagtanong kung iimbitahin ba siya sa party, pero agad sumagot ang isa. Wag na, hindi naman yan ngumiti. Hindi bagay sa party. Narinig iyon ni Shin. Mahina niyang sabi habang papalayo. Hindi dahil ayaw kong ngumiti, kundi dahil hindi ko talaga kaya. Naalala ni Shin ang sinabi noon ng doktor, bunga raw ng trauma ang kakulangan niyang ngumiti. Malabo na sa kanya ang alaala ng kabataan, pero isa ang malinaw. Ang mukha ng isang lalaking may tattoo, na brutal na nananakit ng tao. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong nakangiti sa paligid, sinabi niya sa sarili. Kung ako lang naman ang hindi makangiti, ayos lang.
Basta sila, masaya. Ilang araw ang lumipas, nilipol ni Shin ang isa pang grupo, ang Morgudo. Galit na galit siya sa karumal-dumal nilang mga gawain. Habang nililinis ang lugar, may napansin siyang mga kakaibang coupon na may amoy na parang kemikal. Kinagabihan, dumalaw siya kay Grandpa Kai. Ginamit pa ni Shin ang kakaibang teknik para buksan ang bote ng soda, at natuwa si Kai. Mukhang nalampasan mo na talaga ako, bata, sabi niya habang nakangiti. Tinawag ni Kai ang teknik ni Shin na Blade of Darkness, isang atake na kasabay ng tunog ng nabibiyak na sound barrier. Ipinakita ni Shin ang mga coupon, at agad na amoy ni Kai ang halimuyak ng droga. Papel na binababad sa likidong droga, at kapag kinagat o dinilaan, tinatamaan agad ng tama. Sabi ni Kai, may bago raw na droga na kumakalat sa Tokyo, posibleng ito ngayon. Ibinahagi ni Shin na kakaiba ang kilos ng Gokudo nitong mga nakaraang araw. Parang sinasadya nilang mag-ingay para pumunta mismo ang ninja. Kaya sigurado siya, may binabalak sila. Biglang may galit na customer na nagreklamo tungkol sa punong ashtray. Ngumiti si Kai, at sa isang iglap, nalinis niya ito gamit ang bilis ng isang tunay na ninja master. Ilang daang taon nang pinuprotektahan ng mga ninja ang bansang ito. Wika ni Kai. Isa siya sa 8 Imperial Ninja, at nanumpa siyang kapag muling gumawa ng gulo ang mga Gokudo, buburahin niya silang lahat. Kinabukasan, abala si Shin, tumatakbo, hingal, at mukhang kinakabahan. Pagdating sa isang tindahan, napagtanto niyang na-late siya. May limited edition na items ng Princess Anime na lalabas lang ngayong araw. Agad siyang pumila sa dulo, at sa kanyang gulat, nandoon din si Kaoami. Kaka-release lang ng bagong episode ng Princess, kaya sobrang dami nilang napag-usapan. Pakiramdam ni Kaoami, parang matagal na silang magkaibigan dahil sa sobrang magaan ang usapan nila. Si Shin naman ay napaisip kung ito ba'y kapalaran, ang muli nilang pagkikita. Pagkatapos gumastos ng sobra sa merch ng Princess, nagpasya silang kumain sa labas. Habang kumakain, galit na galit si Kaoami habang inaalala ang eksena ng pagtataksil sa anime. Kilala si Kaoami sa kainan, palakaibigan, palabiro, at laging nagbibigay ng mga aral sa buhay. Tumawa ang lahat matapos magbiro si Kaoami, kaya sinubukan ni Shin sumabay. Ayaw niyang magmukhang bastos o antipatiko dahil lang hindi siya nakikinig sa saya ng iba. Pero kahit pilit, hindi nagbabago ang mukha niya, hindi talaga niya kayang ipakita ang tuwa. Gusto niyang mabago yon, at may suhestyon si Kaoami. May kaibigan ka ba? Tanong ni Kaoami. Wala, sagot ni Shin. Sabi ni Kaoami na ang pinakamabilis na paraan para magbago yon ay makipag-ugnay sa iba. Gumawa ng koneksyon. Pero pinaalala ni Shin na kung hindi nagmumukha ang emosyon sa mukha niya, halos imposibleng magkaroon siya ng kaibigan, pati sa school, hindi siya nakaka-fit in. Naiintindihan naman ni Kaoami, at agad niyang sinabi, sige, magiging kaibigan kita. Naguguluhan si Shin, biglang may umihip na hangin palabas ng bibig niya. Tiningnan siya ni Kaoami at nakangiti, nakita mo yun. Tawanan yun. Iyon ang unang tumawa ni Shin sa buhay niya. At sobrang tuwang-tuwa si Kaoami para sa bago niyang kaibigan. Nagkausap pa sila tungkol sa Princess, pero kailangan ng magtrabaho ni Kaoami. Pero okay lang, nagpalitan sila ng contact at nagplano na ituloy ulit. Agad na gustong pumunta ni Shin sa restaurant ng grandpa niya para sabihin, kahit minsan lang, nakabuo ako ng kaibigan. Pero tumanggap si Kai ng mensahe mula sa uwak at napagdesisyonan niyang magsara ng maaga. Samantala, nagkita naman si Kaoami at ang driver niyang si Yusawa. Pinapaalala ni Yusawa na malaki ang papel na gagampanan ni Kaoami sa darating na panahon. Habang nasa kotse, nagbago ang ekspresyon ni Kaoami at sinenyasan siya ni Yusawa na lumabas ang tunay niyang mukha. Tanggal niya ang damit sa itaas at lumitaw ang mga tato sa katawan niya, marka ng Gokudo. Sabi kay Kaoami na gulo ang pamilya nila. Dinudurog ng mga ninja ang kita nila. Humihina ang Gokudo, at maraming batang miyembro ang tumatalikod at sama-sama sa mga Nunyakuza gang. Sabi ni Yusawa, mas madali raw kung tatayo si Kaoami bilang leader ng Gokudo, pero ayaw ni Kaoami. Mas gusto niyang maging simpleng office worker at manatiling shadow boss sa ilalim. May plano si Kaoami para harapin ang mga ninja, mukhang konektado ito sa mga drug-laced na papel, coupon na nakita ni Shin. Dumating naman si Shin sa restaurant ni Kai. Pero sarado na dahil maaga siyang nagsara.
Sa isa pang base ng Gokudo, naglalaban-laban na ang dalawang faction nila, puro sigalot. Pumasok si Kawami sa pulong at ibang tao talaga ang dating niya, seryoso, malamig, at may awtoridad. Siya ang tumawag sa meeting at ipinakilala ang sarili bilang Tekamote Shadow Boss. Sa labas, dumating na si Kai para sa kanyang misyon. May inisip siyang biro na sigurado siyang papatok kay Shin, baka yun na ang magpatawa sa apo at maglabas ng ngiti. Pero hindi niya alam kung ano talaga balak ng Gokudo sa loob ng pulong. Pumasok si Kawami at sinabi sa lahat na may paraan na silang napag-isipang magtama sa pinakamalupit nilang kaaway, isang plano para tuluyang lipulin ang mga ninja. Sa labas, sinabi ni Kai sa sarili na hindi niya alam ang buong plano ng Gokudo, pero kung masama ang balak nila, isang bagay ang malinaw, kung gagulo sila sa underworld, buburahin niya sila. Nagbigay ng talumpati si Kawami sa lahat ng pinakamalalaking pinuno ng Gokudo tungkol sa napakalaking tagumpay nila laban sa mga ninja noong ikalawang digmaang pandaigdig. Grabe ang dating ng speech niya, sobrang nakaka-inspire. Dahil dito, napaluha si Yasawa, labis na nagpapasalamat na kakampi siya ni Kawami. Pero hindi lang siya ang tinamaan sa puso, kasi pati lahat ng top leaders ng Gokudo ay parang nasa palad lang ni Kawami, mga hari ng Yakuza na nagkokontrol sa buong Tokyo, pero ngayon ay naiiyak sa harap ng karisma ni Kawami. Matapos iyon, buong lakas na idineklara ni Kawami na panahon na para tuluyang mawala ang mga ninja, at magsimula ang panahon ng Gokudo. Sa nakaraan, kahit ilang beses talunin, bumabangon pa rin ang mga ninja, mas malakas kaysa dati. Hindi na nila kailangan ng espada o baril, dahil mismong mga kamay nila ang naging pinakamapanganib na sandata. Dahil dito, libu-libong Gokudo ang napatay. Kaya sobrang tumagos sa puso ng mga Yakuza bosses ang parte ng talumpati ni Kawami. Pagkatapos, bigla niyang sinabi na may solusyon siya. Lahat ng boss ay napaiyak sa ginhawa, akala nila, dumating na ang tagapagligtas nila. Handa na siyang ibunyag ang plano, pero biglang naputol ang lahat ng may nakakatakot na eksena. Dumating si Kai, dala ang mga pugot na ulo ng ilang Gokudo. Napahinto sa gulat si Kawami. Nalaman ni Kai na may masama talagang plano ang mga ito, kaya kailangan niyang lipulin sila. Sa harap ng lahat, tinanggap ni Kawami ang katotohanang karapat-dapat talagang katakutin ng mga ninja, lalo na nang makita niyang gumalaw si Kai nang mas mabilis pa sa mata. Pero imbes na matakot, ngumiti lang si Kawami. Kumuha siya ng piraso ng papel na may halong droga at isinubo ito. Biglang nagbago ang katawan niya. Kumislap ng pula ang mga ugat sa paligid ng mata. Sabi niya, ito na yung hinihintay kong sandali. Panoorin niyong mabuti kung paano sisirain ng Gokudo ang mga ninja. Napansin ni Kai ang papel at napagtantong kakaiba ito, ibang kulay, ibang uri. Habang naglalakad si Kawami sa pulang carpet ng mga bangkay, pinag-aralan niya si Kai. Alam niyang mabilis at mautak ang kalaban, kaya siguradong mananalo siya basta hindi niya ito mawawala sa paningin. Pero alam din niyang kapag nawala sa paningin niya kahit isang segundo lang, buhay niya ang kapalit. Samantala, si Kai ay may masamang kutob. Alam niyang kailangan na niyang patayin agad si Kawami para maibigay sa Chief at sa 8 Imperial Ninja ang babala tungkol sa panganib ng Gokudo. Sa kabilang dako ng lungsod, nakatingala si Shin sa buwan, bilog na bilog ito. Sa base naman, sabay na sumugod sina Kai at Kawami. Muntik nang tamaan si Kawami sa isa sa mga atake ni Kai. Pero nakaiwas siya sa huling segundo. Ngumiti siya ng baliw, halatang nasisiyahan sa laban. Pero halimaw si Kai, isang segundo lang siyang nawala ng focus, muntik na siyang mapugutan. Tumama si Kai ng matindi, pero nakalapit na si Kawami. Nakita niya na ang tiyempo. Sa mismong sandaling yun, pumasok sa isip ni Kai si Shin, bago pa tuluyang tumama si Kawami at itarak ang patalim sa ulo ni Kai. Pero hindi pa yun sapat, ilang beses pa siyang binaril ni Kawami para siguradong patay. Bumagsak si Kai, at namangha ang mga boss ng Gokudo. Wala pa silang nakitang ganitong labanan. Lalo silang namangha nang makita nilang mabilis gumaling ang malaking sugat ni Kawami, parang himala. Pero ngumiti lang siya at sinabing, hindi ito himala. Ang tinatawag pala ni Kawami na hindi himala ay ang mga tickets to hell. Ang mga drug-laced coupons na ibinebenta nila sa mga normal na tao ay tinatawag na heaven's coupons. Pero ang ginamit niya ngayon ay mas malakas na bersyon, ang hell's coupon. Isang dose lang nito,
at kaya nitong palakasin ang katawan sa hindi kapani-pani walang antas. Ito ang magbibigay sa Gokudo ng bilis at lakas na katumbas ng mga ninja. Muling nag-ingay ang buong silid, humanga at sumigaw sa paghanga ang lahat. Si Yazawa ay halos pumutok sa tuwa, ngunit sinabi ni Kawami na nagsisimula pa lang sila. Sa kabilang banda, nakaramdam ng kakaiba si Kami habang nakatingin kay Kai, pero binaliwala niya ito. Tama pala ang kutob niya, dahil si Kai, bagaman sugatan at halos wala ng buhay, ay gising pa. Mahina ngunit puno ng galit, narinig ni Kai ang lahat. Alam niyang ang Gokudo ay nagkaroon na ngayon ng kapangyarihang kasing lakas ng mga ninja, isang panganib na maaaring magdulot ng kapahamakan sa lahat. Naalala ni Kai kung gaano kalakas si Kawami, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito kalupit ang kapangyarihan nito. Matagal na niyang inaalagaan ang kanyang apo, si Shin, at ngayon ay ipinapasa niya rito ang pag-asa ng lahat ng ninja. Hiling niya sa 8 Imperial Ninja na gabayan si Shin, dahil marami pa itong kailangang matutunan. Biglang lumiwanag ang katawan ni Kai, at natigilan si Kawami nang mapagtantong may binabalak ito. Pero huli na ang lahat, dahil biglang sumabog si Kai, winasak ang buong gusali at tuluyang sinakripisyo ang sarili para patayin ang mga Gokudo boss. Sa malayo, biglang kinilabutan si Shin. May kakaiba siyang naramdaman, pero hindi niya alam kung ano yun. Samantala, sa nasunog na lugar, nagulat si Kawami sa ginawa ni Kai. Pinuri pa niya ito sa sakripisyong ginawa para patayin ang lahat ng boss, ngunit hindi siya natitinag. Ang mga tunay niyang pinapahalagahan, ang grupo niyang tinatawag na Akukudo of Destruction, ay buhay pa. Nakawala sila sa pagsabog dahil sa bisa ng Hell's Coupons, at ngayon ay handa na silang puksain ang mga ninja at ang buong bansa. Inilahad ni Kawami ang plano. Alam niyang palaging sumusugod ang mga ninja kapag may krimen. Kaya gagamitin niya yun laban sa kanila. Bilang patunay ng tagumpay niya laban kay Kai, inutusan ni Kawami ang mga tauhan niya na pulutin ang ilang piraso ng katawan ng ninja. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa isang kalye. May nakita silang kakaiba sa lupa, isang patalim, nakatusok sa tumpok ng giniling na karne. Nandoon si Shin, kaya nilapitan niya ito. Pero nang makita niya ang monogram ng kanyang lolo sa patalim, nanlumo siya. At sa lakas ng kanyang galit, nagsilipad ang mga uwak sa paligid. Sa nanginginig na tinig, iniutos ni Shin sa Chatter Crow. Ipaalam sa 8 Imperial Ninja, pinatay ng Gokudo si Lolo Kai. Biglang lumitaw mula sa kung saan si Kawami. Ngumiti pa ito at nagbiro na parang walang nangyari. Oy, buddy, buti nakita kita. Nakilala agad kita sa buhok mo, tsaka sa posture mong parang pagod na pagod. Mayabang pa niyang sinabi na may nagawa siyang kamanghamanghang bagay sa trabaho, kaya siya ang taya sa inuman mamaya. Itinago ni Shin ang galit sa loob niya at nagpanggap na kalmado. Biniro pa niya si Kawami, ang pangit mo tingnan, may kurbata ka pa sa ulo mo. Tumawa si Kawami at sinabing baka ito na ang susunod na trend. Pero napansin niyang wala na ang mensaheng iniwan niya. Napangiti siya, siguradong kinuha na iyon ng mga ninja. Wala siyang pakialam, at naglakad silang dalawa papunta sa bar. Si Shin, sa kabila ng ngiti at pagpapanggap na normal, ay nilalamon ng galit sa loob. Hindi niya matanggap kung bakit kailangang mamatay ang lolo niyang si Kai. Sa isipan niya, paulit-ulit niyang tinatanong kung sino sa mga Gokudo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Samantala, si Kawami ay nag-iisip ng susunod niyang hakbang. Sana raw alam niya kung saan nagtatago ang mga ninja, para sila na mismo ang unang umatake. Habang patuloy na kumukulo ang galit ni Shin, tahimik siyang nangako na hahanapin niya ang pumatay sa kanyang lolo, at ipaghihiganti niya ito. Habang nagsasalita si Kawami, unti-unting nagiging ingay na lang ito sa background. Dahil sa isip ni Shin, isa lang ang laman, ang kanyang lolo. Naalala niya kung gaano mahilig sa kape si Kai, pero palaging sinasabi nito na ang pag-inom ng alak ay isa sa mga kasiyahan ng pagtanda. Handa si Shin na subukan yun ngayon. Pero dahil bata pa siya, pinipigilan siya ni Kawami. Sa kasamaang palad, tumama pa rin ng kaunti ang alak sa mukha ni Shin, at isang patak pa lang. Bigla na siyang nawala ng balanse at bumagsak. Natarante si Kawami, akala niya mamatay si Shin at baka kailanganin ng doktor. Pero nagulat siya nang makitang tunay na nag-aalala si Kawami. Dahil doon, naisip ni Shin na mabuting tao talaga si Kawami, at masaya siyang siya ang naging una niyang kaibigan.
Pagkatapos, humingi ng tawad si Shin. Inamin niya na kamakailan lang ay may nawala sa kanya, isang taong parang magulang na minahal niya ng higit kaninuman. Kaya siya uminom, para malunod kahit sandali ang sakit. Nalungkot si Kawami. Sinabi niyang alam niya ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay. Walang alak na makakatanggal ng ganoong klaseng sakit. Kaya aniya, sa ganitong mga oras, iisa lang ang tunay na solusyon, umiyak. Hinimok niya si Shin na ilabas ang lahat ng emosyon bago siya lamunin ng galit at lungkot. Kaya matapos ang lahat ng trahedya, tuluyan ang bumuhos ang kanyang mga luha. Pagkatapos, humingi siya ng tawad sa abalang naidulot. Bago sila maghiwalay, pinaalalahanan siya ni Kawami. Uminom ka ng maraming vegetable juice bukas para sa hangover mo, ha? Nagpaalam silang magkaibigan, at habang naglalakad, napaisip si Kawami, ramdam niya ang sakit ni Shin, at laking gulat niya nang mapansing pati siya, umiiyak na rin. Makalipas ang ilang sandali, may grupo ng mga lasing na magnanakaw na lumapit sa tulog na si Shin. Pero hindi nila natapos ang balak nila, dahil biglang lumitaw ang isang ninja, gamit ang talam ng dilim, at nagsimula ng malaking apoy sa likod nila. Iisang bagay lang ang malinaw, may dumating para kay Shin. Samantala, sa ibang lugar, si Yasawa ay nagtipo ng mga batang ulila, mga bata na ang buong pamilya ay pinatay ng mga ninja. Inampun niya ang mga ito, gaya ng pag-ampun sa kanya noon ng kanyang guro na si Tekamota. Biglang napakita ni Yasawa ang kakaibang bilis at lakas ng harangin niya ang isang bala na halos tumama kay Kawami. Napabuntong hininga si Kawami, dismayado na isa na namang asasin ang dumating para maghayganti sa ngalan ng iba. Pero tiniyak ni Yasawa, ako na ang bahala rito. Nagpaputok ang kalaban, pero si Yasawa ay parang pader. Tinamaan ng bala ang katawan niya, pero hindi siya natinag. Na-realize ng kalaban na nagkamali siya ng pinasok na laban. March of the Yakuza liner. At nang lamapat ang kamao niya, parang sinagasaan ng bus ang kalaban. Nagsigawan sa tuwa ang mga batang ulila. Tuwang-tuwa sila kay Yasawa, tinawag siya ni Kawami at sinabing, sige, mag-enjoy ka muna. Pero mamaya, ipapadala na kita sa ilalim para sa susunod na mission. Samantala, ang taong sumagip kay Shin ay bumisita sa isang elevator at mabilis na pinindot ang mga button para buksan ang isang lihim na palapag. Doon, isang babae ang samalubong sa kanila, ang dalawang miyembro ng Imperial Ninja, at tinanggap silang muli sa Crow's Nest. Napansin ni Nodoka na may isang lalaking hindi niya kilala. Zanzo, ang sagot ng lalaki. Laking gulat ni Nodoka, ang kausap pala niya ay ang chief ng 8 Imperial Ninja mismo. Ngumiti si Zanzo, ngunit alam ng lahat na nag-aapoy ito sa galit. Nabalitaan na niya ang nangyari na ang number 2 Imperial Ninja ay wala na. Mula sa galit, ipinakita ni Zanzo ang kanyang kapangyarihan, isang kakayahang magbago ng anyo. Ipinahayag niya, una, hahanapin natin ang salarin. At pagkatapos, tatapusin natin siya. At kailangan nating alamin kung paano nila nagawang pumatay ng isang ninja. Namangha si Nodoka, gaya ng dati, sa kakayahan ni Zanzo. Ang tawag dito ay the be all and do all. Isang teknik na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maging anumang bagay at gawin ang anumang bagay. Siya ang pinakamatanda, pinakamalakas, at may kakaibang talento sa lahat ng ninja. Ipinahayag naman ni Noka na alam na nila kung sino ang posibleng salarin. Ang manli ni Kai ay may nakaimbed na hiyas, at sa loob nito, may lihim na kamera. Sabi ni Noka, hindi masasayang ang pagkamatay ni Kai. Siguradong nakuha ng kamera ang mukha ng pumatay sa kanya. Pero sabi ni Shaki, medyo sira ang kamera. Kaya ipinangako niya, kakayanin kong i-recover ang data. Tutuperan ko ang huling hiling ni Kai. Ngunit biglang nagsalita si Zanzo. May paraan ako para malaman kung paano nagawang pumatay ng ninja ang Gokudo. Ipinaliwanag niya na ang grupo ay kasalukuyang nasa Shinjuku District. Sa mga guho ng dating US Forces Secret Underground Club. At sa lugar na yun, may isang Gokudo na may hawak ng 100 hostage na gangster mula Tokyo. At ang Gokudo na yun ay si Yasawa. Sinabi ni Zanzo na kagabi, lahat ng kingpins ng Gokudo sa Tokyo ay napatay sa isang malaking pagsabog, at malamang, may kinalaman si Kai doon. Nagpasya si Nodoka na siya mismo ang susuri kung ano ang ginagawa ng mga Gokudo sa Underground Club. Binalaan siya ni Shaki na delikado yun, pero tumanggi siyang may isamang iba.
Bantayan mo si Shin, aniya. Kailangan kong ilabas ang galit ko, sa pamamagitan ng pagpatay sa mga Gokudo. Tahimik lang si Zanzo, pero alam niya, wala nang makakapigil kay Nodoka. Dahil tulad ni Shin, si Nodoka rin ay sobrang malapit kay Kai. Nararamdaman ni Zanzo na hindi niya kailangang mag-alala dahil sigurado siyang kaya ni Nodoka ang sarili niya. Totoo na si Nodoka ang pinakabaguhan sa 8 Imperial Ninjas, pero ayon kay Zanzo, wala pang kahit sinong nilalang ang nakatalo sa kanya. Samantala sa ilalim ng lupa, inuutusan ni Yasawa ang mga tauhan niya na bilisan ang pagkolekta ng 100 ulo. Halos tapos na sila nang bigla siyang makaramdam ng kakaiba. Napag-alitan niya ang mga ulilang bata dahil maling tubig daw ang dinala nila. Pinabalik niya ang mga bata sa tindahan, at doon natin makikita kung gaano karami ang mga Gokuto sa grupo niya. Pagkaalis ng mga bata, ngumiti si Yasawa at sinabing oras na para ipakita sa mga ninja kung ano ang kakayahan nila. Sumigaw siya sa ninja na nagtatago, sinasabing lumabas na ito. Mula sa anino, lumitaw si Nodoka. Pinuri niya si Yasawa dahil pinauwi nito ang mga bata, alam niyang ginawa ito para ilayo sila sa marahas na laban na siguradong mangyayari. Pero ngayon ay tapos na ang pasensya ng ninja. Habang naglalagablab ang apoy sa paligid niya, sinabi ni Nodoka na ang mga Gokuto ay labis nang nagiging sagabal sa ilalim ng mundo, kaya kailangan na silang lipulin. Pero hindi natatakot ang mga Gokuto, hawak nila ngayon ang Hell's Coupon. Habang naglalakbay si Shino, bigla siyang nagising at agad tumakbo papunta sa kuta ng Gokudo. May masamang kutob siya tungkol sa nangyayari kay Nodoka kaya desperado siyang makarating doon bago pa mahuli ang lahat. Samantala, si Nodoka ay muling nangako, wawasakin niya ang sinumang kumikilos nang hindi naaayon sa kanyang panuntunan. Si Yasawa at lahat ng tauhan niya ay gumamit ng mga piraso ng Hell Ticket. Sa ibang lugar naman, pinag-uusapan ni Kiwami kung bakit siya ang pinakamahina sa mga Gokudo Destroyers. Pero yun mismo ang dahilan kung bakit siya napili para sa unang misyon. Kung kaya ng pinakamahinang miyembro na patumbahin ng isang ninja gamit ang Hell Ticket, magiging simbolo yun ng pag-asa para sa hinaharap ng Gokudo. Bumalik tayo kay Nodoka. Dito, formal siyang nagpakilala bago niya tuluyang sunugin ang buong grupo. Pero pinigilan siya ni Yasawa, na nagpakilala rin at sinabi ang kanyang layunin, ang maghayganti para sa lahat ng Gokudo na napatay. Ginamit ni Nodoka ang kanyang kapangyarihan at sa isang iglap, naging abo ang lahat ng tauhan ni Yasawa. Nanlaki ang mata ni Yasawa sa takot, isang atake lang, at wala na agad ang buong grupo niya. Sinubukan niyang gumanti at pinakawalan ang lahat ng atake niya, pero hindi gumalaw si Nodoka. Ang lahat ng iyon ay natunaw lang sa apoy na parang mula sa impyerno. Hindi makapaniwala si Yasawa sa klase ng lakas na nasa harap niya. Muli siyang tinamaan, nilamon ng apoy ang buong katawan niya. Biglang lumitaw si Nodoka sa harap niya at sinuntok siya hanggang tumagos ang kamao sa katawan. Nabigla si Yasawa, alam niyang ilang segundo na lang ang natitira sa buhay niya. Sa huling sandali, umaasa siyang nakaligtas ang mga ulila na kasama nila. Ngunit sa kasamaang palad, halos lahat sa kanila ay pinugutan ng ulo ng isang misteryosong tao. Isang bata lang ang nakaligtas, pero sa kasamaang palad, nabangga niya si Shino. Ang pangalan ng bata ay Ryota. Agad napansin ni Shino na iba ang presensya ng batang ito, isang halimaw sa sariling paraan. Pero alam niyang hindi pa ito nakapatay ng kahit sino. Kaya sinabi ni Shino, wala akong oras para sa isang baguhan tulad mo. Medyo nakahinga ng maluwag si Ryota, pero bigla niyang naalala ang unang beses nilang pagkikita ni Yasawa. Noon, pinaslang ng mga ninja ang buong pamilya ni Ryota. Naisip pa nga niyang magpakamatay, pero pinigilan siya ni Yasawa at sinabihang huwag kang yumuko kailanman. Ang alaala ng guro niyang iyon ay nagpasiklab ng galit at determinasyon sa puso niya. Dahil doon, kinain ni Ryota ang Hell Ticket. Sinabi niya, kung tatakas ako ngayon, hindi ko na kayang humarap sa guro ko. Napansin ni Shino ang tapang at determinasyon ni Ryota, kaya alam niyang wala na siyang pagpipilian kundi tapusin ang laban. Sa wakas, naunawaan ni Ryota ang tunay na kahulugan ng pakikipaglaban. Nawala ang takot niya, at nagsimula ang laban. Nakabigwas si Ryota ng isang malakas na suntok sa mukha ni Shino. Napangiti si Shino, ramdam niya ang diwa at tapang sa suntok na iyon. Ipinaliwanag naman ni Ryota na ang buong estilo niya ay puro matitigas na suntok, ang tinatawag nilang Gokudo Iron Fist.
Sa simula, halos pantay silang dalawa. Pero kalaunan, isang malakas na atake ni Shino ang tumama, dahilan para masugatan si Rayeta. Sabi ni Shino, ito ang ultimate piercing skill ko, simple lang, kapag may bakal, dudurugin ko. Pagkatapos noon, bumuhos ang ulan ng mga suntok mula kay Shino. Si Rayeta ay halos hindi na makagalaw, ang braso niyang bakal ay unti-unting nababasag. At nang ihanda ni Shino ang kanyang final strike, ang huling iniisip ni Rayeta ay si Yasawa, bago siya tuluyang punitin ng marahas na atake ni Shino. Samantala, sa loob ng katawan ni Yasawa, unti-unti na itong gumuho habang kinukuha ni Nadoka ang buhay niya. Ngunit habang naglalakad palayo si Nadoka, bigla niyang narinig muli ang boses ni Yasawa. Nagulat siya nang makita itong buhay pa, kahit may malaking butas sa gitna ng katawan. Paliwanag ni Yasawa, ang dugo mula sa mga pinugutan ng ulo kanina ay siyang pumihil sa apoy na sumunog sa kanya. Lalo pang nagulat si Nadoka nang makita na lahat ng Gokudo na sinunog niya, buhay pa rin. Isang eksenang parang bangungot. Napagtanto ni Nadoka ang katotohanan, ang sikreto kung bakit kayang pumatay ng Gokudo ng mga ninja ay nasa hell ticket na kinain nila bago ang laban. Samantala, napansin ni Yasawa ang kakaiba sa katawan niya. May mga piraso ng balat na sobrang init na nakabaon sa laman. At doon niya naintindihan, yun pala ang paraan kung paano na itatapon ni Nadoka ang mga pirasong balat na nagiging sanhi ng pagkasunog ng kalaban. Habang nakaluhod si Yasawa sa gitna ng abo at apoy, iniisip pa rin niya kung paano niya tatalunin si Nadoka. Ang natitira na lang sa kanya ay isang daga na kutsilyo, isang regalo mula kay Kiwami. Kahanga-hanga dahil kahit sa tindi ng apoy, hindi ito natunaw. Naisip ni Nadoka na alam na niya ngayon ang sikreto ng Gokudo, at wala siyang ibang pagpipilian kundi patayin si Yasawa. Lumipad siya pataas sa ere, habang si Yasawa ay paulit-ulit na binubulong sa sarili, magpatuloy ka lang. Kahit si Nadoka mismo ay napangiti, ramdam niya ang apoy ng matinding determinasyon ni Yasawa. Ang damdaming yun ay kumalat sa mga natitirang tauhan niya. Sabay-sabay silang sumugod, tinawag ang kanilang huling pag-atake na Family Tower. Sumigaw silang lahat, hinihikayat si Yasawa na tapusin ang laban. At doon nga, tumakbo si Yasawa ng buong lakas. Umakyat sa tumpok ng katawan ng mga kasama niya. At isinaksak ang kutsilyo sa puso ni Nadoka. Ngunit bago pa siya makalayo, gumanti si Nadoka at pinugutan siya ng ulo. Napatigil si Nadoka. Hindi makapaniwala kung gaano kalayo ang kayang gawin ng mga Gokudo. Samantala, sa huling hininga ni Yasawa, naisip niya, maganda rin pala ang naging buhay ko. Habang naglalakad si Nadoka palayo, napasigaw siya sa sakit, ngunit paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, hindi ako pwedeng mamatay dito, kailangan kong sabihin sa iba ang sekreto ng Gokudo. Gusto pa niyang mabuhay, kahit alam niyang halos wala na siyang lakas. Naalala niya ang nakaraan. Isang buhay na puno ng paghihirap at puot. Tuwing nawawala siya sa sarili, naglalagablab ang buong katawan niya. Isang sumpa na halos sinira ang pagkatao niya. At noon, handa na sana siyang wakasan ang lahat nang biglang lumitaw si Shino. Hininto siya ni Shino at sinabing, kung mamamatay ka sa ganitong paraan, nakakahiya yan. Binalaan siya ni Nadoka, hindi ko makontrol ang apoy. Masusunog ka kung lalapit ka. Pero ngumiti lang si Shino at sinabing, walang kwenta ang apoy. Isa akong ninja, kaya kung dalhin ka. Na-inspire si Nadoka sa mga salitang yun, lalo na nang malaman niyang 10 taong gulang pa lang si Shino noon. Dahil doon, nagpasya siyang sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa ginagawa ng Gokudo. Habang nanghihina, binunot ni Nadoka mula sa bibig ni Yasawa ang hell ticket. Plano niyang ibigay ito kay Shino. Pero sa parehong sandali, isang bala ang tumama sa kanya. Ang bumaril ay isang lalaki na nagngangalang Yajima, kasama ni Kiwami at ng isang babae na tinatawag na Gamo. Habang nakatayo sa gitna ng abo, sinabi ni Kiwami, ang bawat ninja ay may kanya-kanyang espesyal na kakayahan, nakakatakot, pero kamangha-mangha rin. At sa pagkapanalo nila, nagdeklarang, kahit ang mahina, kayang kagatin ang malakas. Ngunit natawa lang si Gamo at sinabing, walang saysay yan, patay pa rin si Yasawa sa huli. Pinagalitan siya ni Kiwami, matuto kang rumispeto sa mga kasamahan mo. Ironically, si Kiwami mismo ay hindi marunong umintindi ng damdamin. May madilim siyang nakaraan at hindi niya alam ang ibig sabihin ng pakikiramay.
Biglang dumating si Shino at nakita niya ang tatlong anino sa gitna ng apoy. Napansin din siya ni Kiwami pero wala ng oras. Inutusan niya si Gamo, tapusin mo kung sino man yan. Babalik ako sa kotse, may 3 minuto ka. Sumigaw si Shino, huwag kayong tatakas. Pero napatigil siya nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Nodoka. Lumuhad siya sa tabi nito, buhay pa pala, pero malubha ang sugat. Nagtangka pa si Nodoka na magsalita. Ang tanging salitang lumabas ay, mag-ingat ka, may aatake. Pagkatapos noon, bumagsak mula sa kisame si Gamo. Sa galit ni Shino, nanginginig ang boses niya habang sinasabing, uulitin ko ng paulit-ulit, tatapusin ko ang buhay mo. Si Gamo naman ay natawa sa gitna ng luha, tinawag ang ina niya. At halos mapugutan si Shino ng ulo. Tinukso pa niya ito, akala ko tutulo na utak mo parang ramen. Pero ayos lang, mukhang nasira ko naman ang isang mata mo. Ngumiti lang si Shino, parang walang nangyari. Tinawag siyang madaldal ni Gamo, pero agad siyang napahinto nang mapansin niyang naputol ang kamay niya. Nagtaka si Gamo kung maibabalik pa ba niya ito, habang si Shino ay muling nagpakilala. Ngayon, paan ng galit. Tumugon si Gamo at sinabi, ang Gokudo ability ko ay tinatawag na Plague. Pareho silang sumigaw, tapusin na natin to, at sabay na sumugod sa isa't isa. Ngunit biglang tumigil ang lahat nang tumunog ang cellphone ni Gamo. Sinagot niya ito. At nanlaki ang mata ni Shino nang marinig ang ringtone, theme song ng Flash Princess. Sa kabilang linya, malamig ang boses ni Kiwami. Sabi niya, tapos na ang oras mo, Gamo. Handang-handa na si Shino para ipagpatuloy ang laban nila ni Gamo, pero bigla na lang itong nawala ng gana, tumalikod, at basta na lang umalis. Agad namang bumalik si Shino kay Nodoka, na ngayon ay naghahanda na para sa kanyang huling sandali. Mahinang tinig niyang sinabi, mas mahigit alam mo ba, Shino, ang mga Gokudo, ginagawa nila lahat ng ito ng sadya. Ipinahayag ni Nodoka na, sinasadyang umakto ng masama ang mga Gokudo, para mabuking ang mga ninja na nakatago. At kapag lumabas ang mga ito, agad nilang pinapatay. At higit sa lahat, ibinunyag niya ang pinakamalaking sikreto, ang dahilan kung bakit nila kayang talunin ang mga ninja, ay dahil sa isang maliit na piraso ng papel. Habang humihina ang kanyang boses, tumingin siya kay Shino at sinabing, utang ko sa iyo ang lahat, bata. Ngumiti siya ng payapa, at sa huling hininga niya, natagpuan ni Nodoka ang kapayapaan. Ngunit sa paligid nila, nagsimulang gumuho ang buong gusali. Hindi na halos makagalaw si Shino, nilalamon siya ng galit at dalamhati. Samantala, sa kabilang dako, iniisip ni Kiwami si Yasawa, habang malamig niyang binigkas, may maliit akong handog, para sa iyo. Agad namang natarante si Gamo, alam niyang may masama itong binabalak. Kaya tumakbo siya ng buong bilis para makalayo. At sa huling pagkakataon, bumulong si Kiwami, Palm, Yasawa, sumabog ang buong gusali, isang napakalakas na pagsabog, na yuminig sa buong paligid. Ngunit sa gitna ng abo at apoy, nakita natin si Shino, nakaligtas. At buhat-buhat ang walang buhay na katawan ni Nodoka. Isang ulat sa balita ang nagsiwalat na nagdulot ng matinding pinsala ang pagsabog, sinira nito ang malaking bahagi ng lungsod. Makikita nating nagulat at natakot ang ibang mga ninja nang ibunyag ni Shin na si Nodoka ay pumanaw na. Galit na galit si Zanzo at sinisi ang sarili dahil pinayagan niyang mag-isa si Nodoka. Kaya inutusan niya si Shin na suntukin siya sa mukha bilang parusa. Ginawa ito ni Shin, at doon tuluyang sumabog ang galit ni Zanzo. Ngayon, ang galit niya ay nakatuon na sa Gokudo. Sigurado siyang patuloy nilang tatargetin ang mga ninja. Kaya nag-transform si Zanzo sa kanyang boss form at buong tapang na idineklara na taglay niya ang pinakamalakas na kapangyarihan ng ninja. Kaya niyang magpalit ng anyo, at para bang isa siyang Diyos na walang hangganan ang kakayahan. Dahil dito, tungkulin niyang tiyakin na hindi na muling mangyari sa iba ang sinapit ni Nodoka. Samantala, mag-isa si Shin at puno ng kaba at pag-iisip kung kailan muling aatake ang Gokudo. Pero biglang dumating si Kawami at inimbitahan siyang sumama sa isang biyahe. Tahimik lang silang nagmaneho ng matagal, kaya nagtaka si Shin kung ano ang nangyayari. Biglang nagsalita si Kawami at binanggit ang paborito nilang anime, Flash Princess. Inalala niya ang unang kalaban na tinalo ng bida, isang demonyong gorilla na nagngangalang Otokong. Sa dulo ng episode, ipinakita si Heath na nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang demonyong kaibigan.
Ipinaliwanag ni Kaoami na ganun din ang nararamdaman niya ngayon, kaya napagtanto ni Shin na may pumanaw na taong malapit kay Kaoami. Sinabi ni Kaoami na ang taong yun ay mabait, mahinahon, at laging naniniwala sa kanya. Isa itong mabuting kaibigan, higit pa sa nararapat para sa kanya. Sabi ni Kaoami, dapat daw nakakaalis ng bigat ng loob ang pagmamaneho, pero hindi gumagana sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa pag-aksaya ng oras ni Shin, pero laking gulat niya nang si Shin pa ang nagbigay ng payo. Sabi ni Shin, hindi ko man masyadong naiintindihan, pero gawin mo ang lahat para manatili sa laban. Ang mga taong mahalaga sa iyo ay karapat-dapat manatili sa alaala mo. Naalala niya ang mga kaibigan niyang nawala at sinabi niyang, huwag mong hayaang masayang ang mga pangarap nila. Dapat nating ipagpatuloy ang mga ito. Nangako rin siyang hindi siya magdadalawang isip na gawin yun. Naantig si Kaoami sa mga salitang yun. Naisip niya, ganito siguro ang pakiramdam ng magkaroon ng nakababatang kapatid. Biro niya, pwede raw siyang tawaging kuya, pero mas gugustuhin ni Shin na tumalon palabas ng umaandar na kotse. Pagkatapos nilang maghiwalay, nakipagkita si Kaoami sa isang lalaking nagngangalang Hiroki. Nagmaneho sila sa Taito Highway, isang lugar na kilala bilang pugad ng mga kriminal. Biglang may mga bastos na sasakyang nag-tailgate sa kanila. Naisip ni Kaoami, ano kaya ang gagawin ng dating Hiroki? Ngayon, ibang-iba na si Hiroki. Dati, siya ang living legend ng Tidal Highway, pinuno ng mahigit 100,000 tao. Tinitingala siya ng mga biker gang sa buong Japan bilang isang karismatikong leader ng mga delinquent. Siya ang dating pinuno ng Psychotam Biker Gang Army, pero ngayon, isa na siyang kasapi ng Akudo of Destruction. Walang awang ipinakita ni Hiroki ang kakayahan niya. Kaya niyang pasayawin ang mga bala. Sa sobrang bilis at galing niya, napasabog niya ang sasakyang sumusunod sa kanila. Namilog ang mga mata ni Kaoami. Samantala, sa lugar ng pagsabog, inimbestigahan ito ni Morrow at agad niyang napag-alamang hindi ito aksidente. Ang ganitong uri ng pagkawasak ay maituturing na isang sakuna. Pero nang umalis si Morrow, lumitaw na si Zanzo pala ang nagpapanggap na siya. Ipinahayag ni Zanzo na kaya niyang mag-anyong kahit ano at makamit ang kahit ano. Nasa kamay niya raw ang kapalaran ng Gokudo, at ang susunod na sakuna ay manggagaling mismo sa mga ninja. Sa ibang lugar naman, nagulat ang mga doktor sa isang pambihirang surgeon. Sa araw na yun, nakasampung operasyon na siya ng cancer, at hindi pa rin siya nagpapakita ng pagod. Lahat ng operasyon ay sobrang delikado, pero nagawa niya ng madali. Lahat ng doktor ay nagpalakpakan matapos niyang alisin ang cancer sa 88 parte ng katawan ng isang pasyente, sa loob lang ng 30 minuto. Siya ang pinuno ng isang pamilyang kilala sa larangan ng medisina, at ang pangalan niya ay Seiko. Tahimik lang siya sa una, pero nang magsalita, iisa lang ang sinabi niya. Ang Gokudo dapat nang mawala sa mundo. Sa kabilang banda, sa isang mamahaling restaurant, inilabas ang pinakamahal at pinakatanyag nilang alak, ang legendary cognac na nagkakahalaga ng mahigit 400 milyong yen. Nagulat ang isa sa mga veteranong staff dahil kahit siya, ngayon lang niya ito nakita. At nagtaka kung may kinalaman ba ito sa laki ng mga muscle ng lalaking iyon. Isa sa mga babae na humahanga sa lalaki ang nagsabi na hindi ito tungkol sa laki ng muscle, kundi sa tibay ng loob. Sabi ng babae, mga lalaking matatag ang paninindigan ang talagang minamahal ng mga babae. At doon natin nalaman ang pangalan ng lalaki, Yagi. Pagbalik niya sa base, agad siyang bumati kay Shin. Halata namang hindi pa rin nagbabago si Shin, seryoso pa rin at hindi marunong umiti. Kaya nagkaroon si Yagi ng ideya, isama raw si Shin sa club niya, dahil mga profesional daw ang mga host doon sa pagpapatawa ng tao. Dumating naman si Seiko, at agad itong humingi ng paumanhin sa ugali ng kanyang nakababatang kapatid. Bilang doktor, agad niyang sinuri ang mata ni Shin at naayos ito kaagad. Namangha si Shin dahil muli na siyang nakakakita. Pagkatapos, inanyayahan niya si Shin sa ospital, dahil sabi niya, isang maliit na hiwa lang sa utak mo, at muli kang matatawa. Pero syempre, tinanggihan yun ni Shin. Maya-maya, binati ni Zanzo ang Cursed Blood Ninja. Ibinunyag ni Zanzo na ang Aikuro of Destruction ang pumatay kina Kai at Edoka, pero walang ideya si Yagi kung sino siya. Nang tumingin siya ng mabuti, napansin niya ang mga mata nito, at doon niya napagtanto na si Zanzo pala ito, ang kanilang hepe.
Ipinahayag ni Zanzo na gumagamit ng droga ang mga Gokudo para palakasin ang sarili. Sinaliksik ni Shaki ang gamot at nalaman niyang halo ito ng iba't ibang steroids at mga Chinese herbs. Sinubukan ni Zanzo ang gamot sa isang daga, at sa kapangyarihang yun, napatumba ng daga ang isang oso. Sa ngayon, nasa tuktok ng kumpiyansa ang Gokudo. Kaya sigurado si Zanzo na nagbabalak na naman sila ng isang kasamaan para muling lumabas ang mga ninja. Sa kabilang banda, si Hiroki ay nagbubuntong hininga habang iniisip kung bakit napakaraming tao ang galit sa buhay nilang pangmatanda. Nagtanong si Kawami kung ano ang plano niya. Kaya ipinaliwanag ni Hiroki na uunahin niyang tawagan ang mga kaibigan niyang nasa iba't ibang panig ng mundo. Ang una ay isang lalaking namumuhay sa dumi. Ang asawa niya ay walang tigil sa kakadaldal, at minsan ay iniisip na niyang tapusin ang lahat. Siya si Alpha. Samantala, may isang lalaki namang tinatreto ng masama ng kanyang boss. Isa siyang walang paninindigan, laging tahimik kahit inaapi. Pero nakatanggap siya ng tawag mula kay Alpha. Ipinaliwanag nito ang sitwasyon, at tuwang-tuwa si Sigma nang marinig na tinatawag silang muli ng kanilang leader. Nang muli siyang insultuhan ng boss niya, sinuntok niya ito ng sunod-sunod at sabay nag-resign sa trabaho. Sa isang larong baseball naman, todo sigaw ang mga fans para sa manlalarong si Omega. Maaari siyang magtala ng bagong record ng home run sa susunod niyang palo. Kilala siya bilang Human Whirlwind, pero sa kabila ng mga sigawan at papuri, wala siyang nararamdaman. Hanggang biglang sinabi sa kanya na may tawag siya mula kay Sigma. Dating squad commander si Omega, kaya buong respeto niyang kinausap si Lieutenant Sigma. Ipinaliwanag ni Sigma ang sitwasyon, kaya agad iniwan ni Omega ang lahat para sa kanyang tunay na misyon. Isa-isa nang tinawagan ang mga dating kasamahan sa iba't ibang panig ng mundo. Iisa lang ang sigaw nila, babalik na ang gintong panahon. Sa loob lamang ng ilang minuto, idineklara ni Hiroki na 50,000 lalaki ang magtitipon kinabukasan. Napahanga si Kawami at nagtanong kung ano ang plano nila. Ipinaliwanag ni Hiroki na ang tunay na kalayaan ng mga biker gang ay ang mabaliw ng walang limitasyon, dahil sa ganun, nawawala ang sakit at pagkabagot ng buhay. Noong araw, ninakaw ng mga ninja ang pangarap nilang mundo. 100,000 lalaki ang lumaban ng buong tapang, pero kalahati sa kanila ang nasawi. Kaya ngayon, layunin ni Hiroki na buhayin muli ang pangarap na yun, magdala ng kaligtasan sa mga pagod na matatanda, at maghiganti sa mga ninja. Samantala, inalala ni Shin ang bili ni Zanzo na maging alerto sa anumang kakaibang galaw. Napansin niya si Kawami na nakikipag-usap sa kanyang boss. Sa kabilang lugar naman, kinukuhanan si Hiroki ng mga litrato kasama ang kanyang mga fans. Hinahangaan siya ng lahat, pero tiningala niya ang langit at bulong niya, hindi kita kailanman kakalimutan. Ilang sandali pa, dumating na ang mga tauhan ni Hiroki. Halos maiyak sila sa muling pagkikita nila ng kanilang boss. Namangha si Hiroki sa tagumpay ni Omega bilang baseball star, pero sabi ni Omega, masaya lang siyang makabalik. Sabay-sabay nilang inamin, mahirap maging adulto. Sa kabilang banda, nagkita sina Shin at Kawami kay Shaki. Nagkunwari si Shaki na kapitbahay ni Shin at nagulat nang malaman niyang may kaibigan pala ito. Biglang tumawag ang boss ni Kawami kaya agad siyang umalis, humihingi ng paumanhin. Sinabi ni Shin kay Shaki na si Kawami ang una at tanging kaibigan niya. At sigurado siya, may kakaiba sa taong yun. Dahil sa huling pag-uusap nila, napagtanto ni Shin na si Kawami lang ang nakapagpatawa sa kanya muli. Nagulat ng husto si Shaki sa narinig at napaluha siya. Alam ng lahat na nakakakilala kay Shin kung gaano kahirap siyang patawanin, at kahit isa, wala pang nagtagumpay. Pero si Kawami ang kauna-unahang tao na nakapagpangiti sa kanya. Kaya sang-ayon si Shaki, totoo nga, isang mabuting kaibigan si Kawami. May mga bagay siyang gustong sabihin, pero pinili niyang manahimik. Hindi niya balak sabihin kailanman ang totoo, at ililibing na lang niya sa puso niya ang nararamdaman. Hanggang sa huli ng kanyang buhay, mamahalin niya si Shin ng palihim, tahimik ngunit totoo. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng magtipon ng biker gang ni Hiroki. Muling nabuhay ang alamat matapos ang 20 taon. Ipinagmalaki ni Hiroki na ang lahat ng ito ay dahil kay Kawami. Kung hindi dahil sa kanya, hindi nila makokolekta ang 30,000 sasakyan na kailangan nila. Malaking halaga ang nagastos, pero sabi ni Kawami, sulit yan.
Mas maganda pa rin makita na muling bumibiyahe ang alamat ng kalsada. Nagyosi silang dalawa, tumingin sa malayo, at binati ang isa't isa ng good luck. Sa Ninja Base, isang uwak ang damapo para maghatid ng balita. Puno ng panganib ang Tidal Highway. Pero mas masama pa rito, si Shaki ay nakadiskubre ng isang nakakakilabot na lihim. Nanginginig siya sa takot habang tinititigan ang larawang hawak niya. Isang imahe na hindi pa kailanman nakita. Ito ang larawan mula sa cellphone ni Kai, at doon malinaw na nakuhanan kung sino ang pumatay sa kanya. Nang makita ni Shin at Shaki ang mukha sa larawan, agad nilang nakilala kung sino yun. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin si Hiroki na biglang lumakas matapos gumamit ng Gokudo drugs. Buong yabang niyang sinabi na ngayong gabi, ibabalik niya at ng kanyang grupo ang sigla ng kanilang kabataan. Agad namang nagmamaneho ng mabilis ang kanyang mga tauhan sa mga kalsada. Habang nasa telepono, nagbigay ng mensahe si Hiroki sa kanyang grupo. Sinabi niya na kalimutan nila ang bigat ng pagiging adulto, ngayong gabi, babalik sila sa dati nilang anyo. Ramdam ng mga pulis ang tindi ng puwersa ng grupo ni Hiroki, kaya desperado silang humingi ng backup. Pero wala ring silbi, sobrang dami ng mga Gokudo, at wala silang balak huminto. Ipinangako ni Hiroki na tutuparin niya ang mga pangarap ng kanyang grupo at ibabalik sila sa ginintoang panahon nila. Sa kabilang banda, nagkakagulo na ang mga pulis habang nag-a-announce na may mga sasakyan ng Gokudo na papalapit mula sa iba't ibang direksyon patungo sa Taito Highway. Sinubukan nilang harangan ang daan, pero sumigaw si Hyoki sa kanyang mga tauhan na durugin ang lahat ng nakaharang. Mabilis nilang binangga at winasak ang mga harang ng pulis. Natigilan ang mga pulis nang makapasok ang mga Gokudo sa highway. Si Hiroki naman ay labis na natuwa at idineklara niyang lahat ng makaharang sa kanila ay mamamatay. Habang nagaganap ito, pinapanood ng mga ninja ang Taito Highway na ngayon ay nagliliyab. Napansin ni Zanzo na iba na ngayon, hindi na motorsiklo o lowriders ang gamit ng Gokudo, kundi mga kotse na. Nagtanong si Zanta kung may ideya ba ang iba kung anong ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Shin na malinaw, naghahanap ng laban ng Gokudo. Ginagawa nila ito para akitin palabas ang mga ninja. Pero ngumiti lang si Zanzo at sinabing ayos lang sa kanya, dahil kahit 30,000 Gokudo cars pa yan, lalaban sila. Ipinahayag ni Zanzo na silang 5 ay sapat na para durugin ang buong Gokudo gang. Pumayag ang lahat, sabi ni Zanzo, isuot na nila ang kanilang gamit, oras na para magpiesta laban sa kasamaan. Sa di kalayuan, may isang lalaki na desperadong gisingin ang kanyang ina na nasugatan sa highway. Paparating na ang mga Gokudo na may masamang balak, pero sakto namang dumating ang mga ninja. Malakas na sigaw ni Shin, oras na para mamatay ang mga Gokudo. Sa bilis ng kanyang kamay, pinahinto niya ang mga kotse sa ere at winasak ang mga ito sa loob lang ng ilang segundo. Ipinaliwanag ni Zanzo na paikot-ikot sa Taito Highway ang Gokudo sa 4 na ruta. Ang trabaho ng mga ninja ay maghintay sa bawat daan at pigilan sila kahit ilang minuto lang, sapat na yun para magdikit-dikit ang mga kotse at maging harang. Yan mismo ang ginawa ni Shin. Sa isang iglap, nakagawa siya ng napakalaking pile-up explosion habang patuloy na bumabangga ang mga Gokudo sa isa't isa. Samantala, hindi makapaniwala si Prime Minister Aida sa gulong nangyayari. Sinabihan siyang tumakas, pero napansin niya ang isang kakaibang tao sa malayo, si Zanzo pala yun. Alam niyang delikado kung matuklasan ang pagkakakilanlan niya bilang ninja, pero naisip niyang kaya naman niyang baguhin ang anyo ng kanyang mukha. Ngunit mas mahalaga, dumating na ang mga Gokudo, kaya ginamit niya ang kanyang compliant destruction at spectacular bloom of blister and heat attack. Habang nagliliyab ang buong highway, sumigaw si Zanzo, para ito sa mga kasama kong namatay. Hindi kalayuan, tumutulong si Shaki sa mga sugatang tao. Galit na galit siya sa kalupitan ng mga Gokudo, dahil sa galit, lumipad siya sa ere at ginamit ang kanyang Blade of Darkness. Perfume of Eternal Sleep, isang halimuyak na galing mismo sa pawis ng kanyang palad, at sino mang makahinga nito ay agad lulubog sa matamis na panaginip na hindi na nila magigisingan. Isa-isang bumangga at nasunog ang mga kotse ng Gokudo habang naglalakad si Shaki na may ngiti sa labi. Sa kabilang bahagi ng highway, hinarap ng ninja twin brothers sina Sigma at Alpha. Dalawang Gokudo na matagal nang magkaibigan. Ipinakita ni Sigma ang kanyang perfected Gokudo skill, Police Trash,
kung saan pinupunit niya sa gitna ang isang police car gamit ang kanyang espada. Namangha ang mga Gokudo at tinawag pa nilang obra maestra ang kanyang atake. Humarap siya kay Seiko at inanyayahan itong lumaban. Tahimik lang si Seiko, sabay sagot ng, "Sige, subukan mo." Napansin ni Sigma ang mga sasakyang tila hiniwa ng matalim na espada, kahit wala si Seiko ng kahit anong sandata. Naisip ni Sigma na baka mismong kamay ni Seiko ang parang espada. Alam niyang delikado kapag nakalapit ito, pero hindi siya umatras, umatake siya ng buong lakas. Maliit nga lang ang tsansa niya, dahil ginamit ni Seiko ang kanyang Blade of Darkness, Glacial Blade. Sa isang iglap, nagyelo at naputol sa gitna ang katawan ni Sigma. Sa loob lang ng ilang segundo, natalo na ni Seiko si Sigma, at nagtanong siya kung kamusta na kaya ang kanyang kapatid. Si Yagi, ang kakambal ni Seiko, ay nakaharap naman kay Alpha. Nagsimula agad ang labanan. Nagulat si Yagi nang makaiwas si Alpha sa unang atake niya. Tumugon si Alpha gamit ang kanyang Gokudo skill, Budapest Smash, pero bigla siyang napasigaw sa sakit, nabasag ang kamay niya sa mismong mukha ni Yagi. Ngumiti si Yagi at sinabi, ang mga buto daw niya ay libu-libong beses na mas siksik kaysa sa normal. At kapag ginamitan ng kanyang Blade of Darkness, Immortal Electric Man, nagkakaroon siya ng kuryenteng kayang pumatay. Isang iglap lang, ginamit ni Yagi ang ataking yun para tapusin ang mga Gokudo. Subalit hindi pa rin sumusuko sina Alpha at Sigma. Kahit sugatan, ipinangako nilang lalaban sila hanggang sa huli para sa kanya. Tumakbo silang muli para sumugod, pero mabilis silang pinaslang ng mga ninja. Sa huling sandali ng kanilang buhay, ngumiti sila, masaya dahil kahit sandali lang, muli nilang naramdaman ang dating sigla ng kabataan. Sa ibang lugar naman, nagtitipon ang mga tao habang pinapanood ang isang labanan, isang misteryosong lalaking nakaitim laban sa isang kilalang tao. Napagtanto ng mga manunood na ang nakikipaglaban ay si Omega, ang sikat na American baseball star. Ginamit ni Omega ang kanyang Gokudo skill, Golden Whirlwind. Ginagamit din niya ito sa mga direct attack, at napahanga siya sa bilis ni Zanzo. Pero si Zanzo ay mas nakakatakot dahil tinanggal niya mismo mula sa bibig ni Omega ang isang piraso ng Hell's Coupon. At doon lang napagtanto ni Omega na butas na pala ang mukha niya. Ngumiti si Omega at tila natuwa pa, sabay sabing matagal na raw mula nang huli siyang makaharap ng kalabang sulit hampasin ng bat. Doon sinabi ni Zanzo na fan pala siya ng baseball at napanood niya ang lahat ng laro ni Omega. Isa raw si Omega sa mga paboritong home run hitters sa kasaysayan ng American baseball, at dahil doon, alam niyang may matinding disiplina at pagmamahal ito sa laro. Habang sinasabi niya ito, napansin ni Zanzo ang isang bangkay na may suot na baseball uniform ng fan ni Omega, at sinuot niya ito mismo. Bigla siyang nag-transform sa isang batang lalaki, isang mukha na nagpagulat kay Omega hanggang sa kaibuturan ng puso niya. Bilang bata, ngumiti si Zanzo at sinabing, Kuya Omega, pa-home run ka naman para sa akin. Nag-flashback tayo sa nakaraan, nakita si Omega na umiiyak sa ospital matapos pumanaw ang batang yon. Tinangka siyang aliwin ng kaibigan niya. Sinabihan siyang hindi kayang gamutin ng baseball ang sakit. Pero sagot ni Omega, ang baseball ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Sabi ni Zanzo, ginagamit lang ni Omega ang pangarap ng kanilang gang bilang pagtakas sa katotohanan. Tumakbo raw siya palayo sa baseball nang masaktan siya ng mundo. Pero bilang tagahanga ng baseball, nakiusap si Zanzo, sabihin mo, Omega, mahal mo pa rin ba ang baseball? Pero nakayuko si Omega, pasensya na, sabi niya, pero ang gintong panahon ng Gokudo, masyadong maliwanag para talikuran. Kita ni Zanzo na bilanggo pa rin si Omega ng mga alaala niya, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang lakas ng hari ng baseball. Nag-transform siya habang sinisigaw, ibabalik ko ang pagmamahal mo sa baseball, at dito na rin magtatapos ang buhay mo. Napatigil ang lahat sa paligid. Lahat ay nagulat nang makita si Zanzo na naging pinakamalakas na batter sa kasaysayan ng baseball, ang mismong King of Baseball. At ngayon, narito ito sa harap niya. Ngumiti si Zanzo at hinamon siya, biglang nagbago ang mood ni Omega. Ngumiti siya ng buong tapang at sinabing, ako si Omega. Gamit ang bat na ito, pasisikatin ko ulit ang pangarap ko. Pero sa pagkakataong ito, buhay nila ang nakataya, at nang sabay na bumangga ang mga bat nila, sumabog ang paligid. Sa sobrang lakas ng impact,
Pati ang Prime Minister Ida ay tumilapon sa ere. Nang inig si Omega sa lakas ng swing ng King of Baseball, ramdam niya hanggang buto ang impact. Sabi ni Zanzo, kulang ka sa bat control. Eto, ipapakita ko sa'yo kung paano. Ilang beses pa silang nagsalpukan, at hindi makapaniwala si Omega na nakakalaban niya ngayon ang mismong idolo niya. Ngunit sa huli, naibagsak ni Zanzo ang bat ni Omega. Tinanong niya, ano, Omega? Mahal mo pa ba ang baseball? Ngumiti si Omega, kahit sugatan, at sinabing, oo, mahal ko pa rin. At sa mismong sandaling yun, pinugutan siya ni Zanzo ng ulo. Habang lumilipad ang ulo ni Omega sa ere, huling naisip niya. Ang buhay ko, napakaganda pala. Matapos ang labanan, nagsalita ang Prime Minister Ida. Alam daw niyang may mga ninja na lumalaban sa kasamaan ng mundo nang hindi umaasa sa gobyerno o pulis. Gusto niyang makipagtulungan sa kanila, pero sagot ni Zanzo. Ang mga ninja ay hindi utusan ni Newman. May sarili kaming katarungan. Pagkatapos noon, umalis siya. Samantala, inaalalayan ni Shin ang mga sugatang tao at pinayuhang tumakas. Napatingin siya sa isang litrato ng mga taong magkakahawak kamay, at bigla niyang naalala si Shaki. Sa kabilang banda, iniisip din siya ni Shaki. Galit siya at nangakong wawasakin ng bawat Gokudo na makakasalubong niya, lalo na si Kawami, ang pinakakinamumuhian niya. Sana lang magawa niya ito bago matuklasan ni Shin ang katotohanan tungkol sa nag-iisa niyang kaibigan. Sa kabilang dako, aliw na aliw pa rin si Hiroki. Para sa kanya, ang kaguluhan na ito ay parang panaginip na ayaw niyang majesinggan. Pero nagulat siya nang makita ang anino ng Grim Reaper, isang aninong dala ni Shin. Agad siyang umatake. Humanda si Hiroki, pero kinuha ni Shin ang driver niya sa halip. Binaril siya ni Hiroki, at tumagos ang bala sa ulo ng driver. Alam ni Shin na si Hiroki ang utak ng kaguluhan, kaya tinanong niya, ilang taon ka na ba? Sagot ni Hiroki, 39. Napakunot noo si Shin, matanda ka na, bakit mo ginagawa ang mga bagay na para lang sa mga pasaway? Ngumiti si Hiroki, sabay tanong niya, kaya mo bang gumawa ng apoy, ninja? Lalong nagalit si Shin, alam niyang tinutokso siya ni Hiroki. Sabi pa nito, binanggit ko lang ang apoy kasi binaril ko dati ang isang ninja sa ulo, na marunong gumawa ng apoy. Doon tuluyang nagliyab ang galit ni Shin. Salamat, sabi niya, binigyan mo ako ng isa pang dahilan para tapusin ka. Sabay silang nagpaputok, pero nagmintis pareho. Napaisip si Shin kung sinadya bang mintisan siya ni Hiroki. Ngumiti si Hiroki at nagpakilala rin. Ako si Hiroki. At tuturuan kitang maintindihan kung gaano kahirap maging matanda. Sabay ginamit ni Hiroki ang kanyang Gokudo skill, at sa tindi nito, napaatras si Shin, lubos na nabigla sa nakita. Ang abilidad na yun ay tinatawag na pistol disco. Isang teknik kung saan nagagawa ni Hiroki na pasayawin ang mga bala sa ere sa pamamagitan ng pag-ricochet o pagtalbog ng mga ito sa mga debris sa paligid. Ilang sandali pa, naubusan na ng bala si Hiroki, pero ngumiti lang siya. Ipinakita niya kay Shin na marami pa siyang baril, bawat isa puno ng bala. Habang near-reload ang isa, nagsimula siyang magpaliwanag kung bakit gustong-gusto niya ang Kato Highway. Bigla siyang muling nagpaputok, mas marami pa kaysa dati, habang sumisigaw ng, "Sumayaw ka para sa akin, ninja." Sa bawat putok, lalong damadami ang debris na tinatamaan ng bala, kaya mas damadami rin ang mga bagay na pwedeng pagtalbugan ng mga ito. At kahit anong bilis ni Shin, hindi na niya kayang makaiwas sa lahat. Ngumiti si Hiroki. Tapos na to, sabi niya. Ito ang ibig sabihin ng pagiging adult. Harapin mo ang mga problemang parang imposibleng lampasan, mga bagay na paulit-ulit kang pinapahina at sinasaktan. Yun ang tunay na sakit ng pagiging matanda. Ngayon, habang nakatayo si Hiroki sa harap niya, malamig itong ngumiti. Alam ko kung ano ang iniisip mo, ninja, sabi niya. Iniisip mong ikaw ang bida sa mundong to, di ba? Bago pa makagalaw si Shin, binaril siya ni Hiroki diretso sa ulo. At sa totoo lang, dagdag ni Hiroki habang bumabagsak si Shin, hindi ikaw ang bida rito, isa ka lang side character. Hindi makapaniwala si Hiroki kung gaano kadaling talunin si Shin. Nagtataka siya kung yun na ba talaga ang lahat ng kaya ng isang ninja. Pero bigla siyang natuwa nang biglang bumangon si Shin at umatake ulit. Ngumisi si Hiroki at sinabing, ito ang totoong ninja.
Namangha si Hiroki nang makita niyang buhay pa rin si Shin kahit tinamaan ito ng bala sa ulo. Tinawag niya itong halimaw, pero hindi inangkin ni Shin ang papuri, ipinaliwanag niya kung ano talaga ang nangyari. Nang damay ang bala sa balat niya, agad niyang iniikot ang ulo niya para sumabay sa pag-ikot ng bala. At labis na humanga si Hiroki sa kakayahan ng mga ninja. Naalala naman ni Shin ang sinabi ni Shaki sa kanya noon tungkol sa paghaharap ng mga matinding pagsubok. Napansin ni Shin na may isang bagay na hindi kayang bitawan ni Hiroki, at dahil doon, nabasag ang puso niya. Inisip ni Shin na baka sobrang sakit ng nangyari kaya siya naging ganito kabangis. Kaya nangako si Shin, hindi niya hahayaan na mangyari rin yun sa kanya. Pero napuno na si Hiroki sa mga sermon niya. Tinuro pa nito na inutil na ang mga binti ni Shin, kaya malapit na rin ang katapusan niya. Galit na sinabi ni Shin na wala kang karapatang basta kumuha ng buhay ng ibang tao, sabay nilikha niya ang sarili niyang mga debris. Sunod-sunod ang mabilis na atake niya na nagkalat ng mga piraso sa paligid. Natawa si Hiroki, sabi niya walang kwenta ang ganitong atake, pero nagulat siya nang malaman niyang hindi pala projectiles ang debris. Ginamit yun ni Shin para makalipad sa paligid kahit hindi niya magamit ang mga binti niya. Namangha si Hiroki habang nakikita si Shin na tumatalbog sa mga piraso ng bato, parang bala sa hangin. Hindi na siya matamaan ng mga bala ni Hiroki, dahil sa bilis na yon, nagkaroon siya ng malaking advantage. Lumapit siya kay Hiroki at ginamit ang kanyang Blade of Darkness, Falling Strike, sabay hiwa sa braso ni Hiroki. Nainis si Shin dahil leeg sana ang target niya, kailangan pa raw niyang mag-adjust sa bagong technique. Tuluyang nagngit-ngit si Hiroki at sumabog sa galit. Nagsimulang maglabas si Shin ng mas maraming debris, at mas lalo siyang bumilis. Habang nagagalit si Hiroki, bigla niyang naisip lahat ng ginawa niya para makarating dito, ang 30,000 kotse na binigay kay Kawami, ang 50,000 tauhan na inipon niya, hanggang sa nag-asawa siya at nagkaroon ng anak na si Hana. Sa unang pagkakataon, may taong inalagaan niya ng sobra. Gusto niyang ibigay lahat kay Hana. Pero ang tanging gusto ng anak niya ay manatiling buo ang pamilya nila, at iyon ang hindi niya kayang ibigay. Naghiwalay sila ng asawa, at nagpakasal muli ang asawa niya sa mob boss na pinagtatrabahuhan ni Hiroki. Naisip niya, at least masaya si Hana, kasi makukuha niya lahat ng gusto niya. Tuwing monthly visit niya kay Hana, pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na sapat na yon. Pero isang araw, habang nagre-raid ang mga ninja sa opisina nila, isang ligaw na bala mula sa sarili nilang tao ang pumatay kay Hana. Suot pa nito ang bracelet na pares ng kay Hiroki. Gumuho ang mundo niya. Nagalit siya sa lahat, sa mga ninja, sa boss niya, sa ex-wife niya na kinuha si Hana. Wasak na wasak si Hiroki. Gusto niyang bumalik sa panahong puno pa ng pag-asa ang buhay niya. Doon niya nakilala si Kawami, na sinisi ang mga ninja sa nangyari. Bumalik sa kasalukuyan si Hiroki habang nakahanda ng patayin siya ni Shin. Pero huminto si Shin nang itutok ni Hiroki ang baril sa sarili niyang ulo. Sabi ni Hiroki, ito na ang bersyon niya ng white flag, sumuko na siya. Aminado siyang masyadong malakas si Shin, at wala na siyang panalo. Ngumiti siya at sinabing gusto niya ang tingin sa mga mata ni Shin, buhay pa, may sigla, may apoy. Ikinumpara niya ito sa sarili niyang mata na pagod, mapatla, at walang direksyon. Inamin ni Hiroki na tama si Shin, isa lang siyang taunang adulto na nilamon ng hirap ng buhay. Humingi siya ng tawad kay Hana dahil alam niyang matatapos na ang buhay niya at hindi siya makakarating sa langit. Pero kahit sa huling sandali, baliw pa rin si Hiroki dahil plano pa rin niyang maghayganti. Itinutok niya ang baril sa ulo niya at pinaputok. Pero habang lumilipad ang bala sa loob ng kanyang bungo, ginamit niya ang kanyang kakayahan para kontrolin ito, pinaikot-ikot niya ang bala sa loob ng ulo niya mismo. Ang plano niya, tumalbog ito palabas sa tamang anggulo para tamaan si Shin nang hindi inaasahan. Tinawag niya itong Gokuro skill, end of the world. Pero sobrang galing ni Shin. Nahuli niya ang lumalabas na bala gamit lang ang mga daliri niya at itinapon ito paakyat sa langit. Hindi makapaniwala si Hiroki, paano nalaman ni Shin ang plano niya. Ngumiti si Shin at sinabing nakita niya sa mga mata ni Hiroki na may tinatago ito. At sa isang mabilis na galaw, pinutol ni Shin ang ulo ni Hiroki. Pagmulat ni Hiroki, nakita niya ang sarili niya sa harap ng dalawang hagdanan. Sa dulo ng hagdan, sinalubong siya ng mga dati niyang kaibigan.
Ngumiti si Hiroki at sigaw niya, "Tara na. Sakay na tayo, papunta sa impyerno." Napatigil si Shin sa nasaksihan. Kahit sa kamatayan, ngumiti si Hiroki. Napaamin tuloy si Shin na, ang cool din ng lokom yun. Samantala, sa ibang lugar, natulog si Gamet dahil sa kakayahan ni Shaki. At nanaginip siya tungkol sa kanyang ina, kung paano siya laging sinasabihan nito na mahal siya ng kanyang mga magulang. Pero biglang naputol ang tahimik na sandali nang lumitaw ang isang lalaki na nagngangalang Daijin. Sinabi ni Daijin na hindi totoo ang panaginip ni Gamet. Nagulat si Gamet nang makita ang mga patay niyang kaibigan sa paligid. Ayon kay Daijin, hindi raw kailanman niyakap siya ng kanyang ina, sa halip, palagi itong masungit at malupit sa kanya. Sinabihan niya si Gamet na magising sa kasinungalingang panaginip na yun at ipaghiganti ang mga kaibigan niya. Biglang bumangon si Gamet mula sa nasusunog na kotse. Sa kabilang panig, ipinakilala ni Shaki ang sarili niya sa mga Gokudo at sinabing wala siyang ibang pagpipilian kundi tapusin ang buhay nila. Sagot naman ni Gamet, ipinakilala rin niya ang sarili at sinabing panig siya ng mga batang may mga pusong durog. Ngumisi siya at sinabing gusto lang niyang tapusin ang mga buhay ng tao, at tinanong kung may masama ba roon. Pinatulog siya ni Shaki gamit ang kanyang kakayahan, pero bigla siyang nagising ulit dahil sa mga imahe ng kanyang mga patay na kaibigan. Gulat si Shaki. Dapat imposibleng magising ang sinuman sa ilalim ng kanyang sleep ability. Nagkubli si Gamet habang pinagmamasdan si Shaki na tila nagpapalabas ng isang mapanganib na enerhiya sa hangin. Agad niyang tinakpan ng tape ang kanyang mukha. Napakunot noo si Shaki, ganito ka ba talaga lalaban? Pero laking gulat niya nang biglang umatake si Gamet, at kahit mukhang wala sa lugar ang galaw, delikado ito. Alam ni Shaki na baliw ang batang ito, pero hindi siya pwedeng magpakampante. Kahit nakapiring, nataman niya si Shaki ng direkta. Hindi makapaniwala si Shaki, paano niya ito nakikita gayong sarado ang mga mata niya. Naalala ni Gamet ang ina niya, ang pagmamahal na ibinibigay nito araw-araw. Dahil sa mga brutal nitong pagsasanay, natutunan niyang mabuhay ng higit 30 minuto nang hindi humihinga. Kalma si Shaki sa umpisa, pero habang tumatagal, hindi na niya kaya. Lalong lumala ang sitwasyon nang makita niya sa kanyang ninja vision ang isang paparating na anino, si Kawami. Ginamit niya ang kanyang Gokuro skill, Pestilence, at tinusok niya si Shaki. Napasigaw si Shaki sa sobrang sakit. Ipinaliwanag ni Gamet na tinamaan niya ang atay ni Shaki, at ang sakit na yon ay parang impyerno mismo. Sa gitna ng kanyang paghihirap, tinawag siyang halimaw ni Gamet. Sabay pa ulit-ulit na pinagtataga habang nilalabas ang galit na naiipon sa loob niya. Sa huli, nakahanap ng pagkakataon si Shaki at itinulak siya gamit ang fragrance skill niya. Dumating si Kawami at natuwa nang makita si Gamet, lalo na nang sabihin nitong pinatay niya ang isang ninja. Pero buhay pa si Shaki. Mahina na, pero nakiusap siya kay Kawami na lumapit. Gusto niyang siya mismo ang makapagpatay kay Kawami bago siya tuluyang mawala. Bigla, napaatras si Kawami nang hindi niya alam kung bakit. Maging si Gamet ay natakot, ramdam nilang may kakaiba. Sigurado si Gamet na tinamaan niya ang atay ni Shaki, kaya imposibleng gumagalaw pa ito. Ngunit gumagapang si Shaki, halos patay na, pero buo ang loob. Sabi niya, hindi ako mamamatay hanggat hindi ko natatapos si Kawami. Handa siyang ibuwis ang buhay para dalhin ang kalaban sa walang hanggang tulog. Nang maramdaman ni Gamet ang nakakalaso na gas na kumakalat, agad niyang hinayla si Kawami palayo. Habang nakahandusay si Shaki, humihingal at halos wala ng lakas. Habang nakatingala, napangiti siya ng mapait. Kawawa talaga ako, sabi niya. Ang pagiging makasarili ko ang dahilan kung bakit nakatakas sila. Naalala niya kung paano napatay ang kanyang mga magulang sa alitan ng dalawang grupo ng Goku, at kung paanong naging ninja siya para protektahan ang iba. Ininom niya noon ang isang laso na nagbago sa itsura ng mukha niya, pero natutunan niyang huwag nang tumitig sa nakaraan. At sa kabila ng lahat, naalala niya si Shin, ang unang taong nagsabi sa kanya ng mga salitang, "Maganda ka." Ipinangako ni Shaki sa sarili niya na hinding-hindi niya sasabihin kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Pagbalik ng isip niya sa kasalukuyan, napansin niyang nasa mga kamay na pala siya ni Shin. Kitang-kita sa mukha ni Shin ang pag-aalala. Pero ayaw ni Shaki na makita siya nito sa ganitong itsura, madungis, mahina, at tila hindi na siya ang dati. Alam ni Shin kung gaano niya kinamumuhian ang sarili,
Kaya't agad niyang sinabi, palagi kang maganda, Shaki. Hindi man ito makapaniwala, idinagdag pa ni Shin, hindi ka kailanman tumigil sa pagharap sa buhay kahit gaano kahirap, at matagal ko na yang hinahangaan. Mahal kita, Shaki. Mahal ko kung paano mo pinili ang mabuhay. Lubos na nabigla si Shaki sa mga salitang yon. Habang papalapit ang wakas ng kanyang buhay na puno ng pagtitiis, naramdaman niya ang lubos na kaligayahan. Kung ganito pala ang pakiramdam ng mamamatay, na puno ng saya at pagmamahal, handa raw siyang ulitin ito ng paulit-ulit. Masaya si Shaki sa mga bisig ni Shin, at nagtapos ang kanyang buhay na may ngiti sa labi. Sandaling nagluksa si Shin, pero agad siyang napuno ng galit. Napansin niyang may tape ang hawak ni Shaki na espada, palatandaan na si Gammod ang may kagagawan nito. Samantala, malapit lang doon, nagpaalam si Kawami kay Hiroki. Inihalin tulad niya ito sa isang karakter na si Yan Kira mula sa Princess Anime, isang bayani na hinangaan ng mga Shandrat sa buong mundo. Natalo man siya ng bida, ang karisma at pagmamahal niya sa kanyang mga kasamahan ay hindi malilimutan ni Kawami. Nangako si Kawami na hinding-hindi niya kakalimutan si Hiroki, at sabay silang nagsindi ng huling sigarilyo. Maya-maya, sinabi ni Gammod, tayo naman ang lalaban sa mga ninja ngayon. Tahimik lang si Kawami, nagtataka kung ano na namang kabaliwan ang plano ng batang yon. At ano na nga mga ka-anime? Grabe yung laban, di ba? Kung bitin ka pa, may kasunod pa yan. Kaya, don't forget to like, share, at mag-subscribe para updated ka sa next episodes. Tuloy-tuloy natin tong binge. Next recap na agad, play muna.